In a little town called Bethlehem, so many years ago, they told them there was no room in the inn. But they had no way of knowing who they had turned away. 'Twas the Lamb of God who'd take away their sin. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. Well, they've never felt His peace within their soul. But I want my life to show them how His love can set them free. He's the only one who can cleanse and make them whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end, mighty counselor, deliverer to men. He's more than just a story. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. There's a name above all others, wonderful to hear, bringing hope and cheer. It's the lovely name of Jesus, evermore the same. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus. Reaching higher, Reaching higher far than the brightest stars. than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim. Let the world proclaim. What a lovely name. What a lovely name. He'll return in clouds of glory. Saints of every race shall behold His face. With Him enter heaven's city, evermore proclaim. What a lovely name. Oh, What a lovely name, the name of Jesus. reaching higher, Reaching higher far than the brightest stars. than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim. Let the world proclaim. What a lovely name. Lovely name. When men sinned in the garden, that sin Jehovah could not be known. The blood shed of animals
So magandang gabi sa atin po lahat. Welcome po muli sa atin pong online Bible study. At muli ako po ang inyong lingkod, Brother Ramil Guardian. Tayo muli ay magsama-sama sa panibagong edisyon ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 1 verse 17. Okay, sabi po ng Romans chapter 1 verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." So, ang pag-aaralan natin ngayon mga kapatid is by faith versus true faith. Ayan. So, ano po yung pagkakaiba ng dalawa, no? By faith and then yung true faith. So ito pong pag-aaral natin mga kapatid ay bihira lang po na pag-aralan po ito, okay, sa mga maraming simbahan sa panahon ngayon, okay? Pero nais nating talakayin po, okay, itong mensaheng ito, by faith versus true faith. Amen? Sapagkat importante po ito mga kapatid, napakahalaga po nitong lesson na ito, maunawaan po natin. Okay, so gabayan tayo ng Panginoon, hilingin natin po ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa atin. Okay, at pangunahan tayo muli ni Brother Ryle sa prayer. Yes po, Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami na po ay makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng Holy Spirit, Panginoon, upang maintindihan at maunawaan at may apply sa buhay namin, Panginoon. At salamat po sa maghapon po, Panginoon, na sa iyong mga blessings na ibinigay niyo po sa amin pang-araw-araw, Panginoon, pati sa aming kalusugan at proteksyon, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ngayon na ang mga kaklase ko na nakikinig sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ito'y pasalamat, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, salamat sa Panginoon. Muli tayong mayroon pong Bible study, no, sa verse 17, Romans chapter 1, no. So hindi ko alam kung hanggang kailan tayo dito sa verse 17, hanggat ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng karunungan, okay, sa Holy Spirit. Binibigyan tayo ng leadership, okay, ng direksyon ng Holy Spirit. Okay, marami pa tayong makukuha dito po sa verse na ito. Okay, so titingnan po natin yan. Okay, ang atin pong topic ngayon mga kapatid is about by faith and true faith. So batiin muna natin, Brother Ryle, yung ating mga kaklase, kapwa natin mag-aaral, kung sino po yung mga naka-join sa atin ngayong gabi. Okay, si Missionary Jess Letargo, grace and peace to all capated in Christ. Amen. Ayan, siya po yung gumawa ng outline na ito. Ayan. Then si Sister Melanie Makawili, grace and peace, mapagpalang gabi po sa lahat. Maraming salamat sa katotohanang gabay ng banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Diyan sa Japan, Sister Melanie Makawili, God bless po sa inyo dyan. Lagi po kayong nasa prayer namin. Si Brother Listy Melina, amen, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga anak ng Diyos. Amen. Diyan sa Bulacan, okay? At patuloy din kayong ay bless ng Panginoon sa ministry po dyan. Si Pastor Randy Villarde, mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Si Pastor Randy dyan sa 13 Martires, Cavite. Okay. So baka bukas ay dumiretso ka dito, Pastor Randy, ano? Kapi-kapi tayo dito. Then shout out sa nilagay po na pangalan ni Brother Listy Melina, Sir Medyo Maldito, Sister Melina Dudes, Brother Genesis Morales. Amen. Si Brother Ryle Lauron, ayan, kasama natin palagi, no, sa online. Grace and peace, evening pastor, at sa mga kapatid kay Kristo. Amen.
So nandito lang siya sa tabi-tabi. Amen. Si Brother Federico Baraza Larido Jr., grace evening to all brothers in Christ. Amen. Si Brother Federico dyan sa bandang Manila. At sana ay makapellowship ko rin kayo sa personal. Amen. At kung may mga tanong po kayo dyan about sa doctrine, ayan, yung mga tagasagot natin, si Brother Federico, si Missionary Jess, sila po yung mga nagre-reply po sa mga questions. And then kasama natin si Brother Cesar Asar Alcantara. Blessed morning po, Pastor, and all brethren in Christ. Okay, nandyan sa Canada. Then si Ma'am Nessie, good evening po. Amen, amen. Salamat po, Sister Nessie. Okay, sa pag-tune in ngayong gabi. Ayan, si Brother Ranilo Famat. Ayan, malapit na siyang makapunta dito sa Batangas. Okay, at makapellowship natin. Okay, dyan sa Samar, Baptist Church of Dispensationalism. Wow. ABCD. Ayan, let us teach in the world which has saturated with traditions and false doctrine. Amen. Okay, so salamat sa mga nag-comment, nag-greet. Okay, at patuloy tayong magtulungan at magpalakasan sa pananampalataya, mga kapatid, sa pamagitan ng ating mutual faith. Okay, makomfort tayo together, no? Magkaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. So, mga kapatid, dito tayo sa ating pong outline. Okay, salamat sa kape. Ayan, so para hindi tayo antukin, ayan, meron tayong kape. And then si Ma'am Plantita Garden. Good evening po, Pastor. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating outline, mga kapatid. By faith and through faith, why so much confusion? So ito po yung nahati sa dalawa. Yung by faith, no, ito po ay patungkol po sa prophetic program. And then yung true faith is sa panahon po ng mystery program. Ayan, yun po yung dalawang plano ng Diyos o dalawang programa ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid. Prophetic program sa Israel yan, okay? Ang mystery program ay sa body of Christ sa panahon natin ngayon. Okay, so by faith and through faith, why so much confusion? Bakit maraming nalilito pag nabasa nila itong by faith and true faith sa Bible? Okay, so church, many believers stumble when they compare by faith with true faith. Ayan. They see faith with works and faith without works. Okay? So, faith that acts and faith that receives. And they don't know what to do with it. So, anong gagawin natin sa dalawang binanggit sa Bible, by faith and then yung true faith? Pag tinagalog mo ito, parang parehas lang sa Tagalog ito, no? Sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Pero sa English, sa King James Bible, no, ito po ay magkaiba, no? Merong difference ang word na ito, mga kapatid. Okay, so why the confusion? Si Brother Listy Milina, Pastor, inaabangan ko si Brother Ryle Lauron mag-live kanina. Di siya naka-live. Di ko alam kung anong ginawa niya. Okay, so why do believers struggle to harmonize Hebrews 11, James chapter 2, Romans chapter 4, and Ephesians chapter 2? So, nabanggit po dyan yung by faith, okay, and then yung sa Ephesians 2:8, ano po, yung true faith. Here is the answer. Ayan, here is the answer. Confusion comes from failing to distinguish God's two eternal programs. Ayan. So, confusion dahil po hindi natin in-apply yung dalawang programa ng Diyos. Okay?
mystery and prophecy. So God reveals a prophetic program for Israel, the earthly kingdom. And then yung mystery program for the body of Christ, the heavenly calling. Amen? So dalawa po yan, mga kapatid. So if you mix them, you will mix faith and works. If you separate them, everything becomes clear. Kailangan hindi i-mix po ang dalawang programa ng Diyos, mga kapatid. Okay, so by faith and true faith, why so much confusion? The twofold eternal program of God must be distinguished. Okay? So kailangan makita natin sa Biblia ang dalawang eternal program ng Diyos. So yun po yung pag-operate ng Diyos sa dalawang programa. Okay, sa prophetic program na para sa Israel, or ito'y earthly kingdom. Ito po yung makikita sa Acts 3:21. Ito po ay sinabi po doon sa Acts chapter 3 verse 21 na spoken, hayag po, sinabi, ipinaalam by the mouth of all His holy prophets since the world began. Ayan mga kapatid, spoken. Okay, nakita po natin ang salita ng Diyos sa bansang Israel, okay, patungkol sa earthly kingdom. Amen. Sa prophetic program ng Diyos, ito po ay hayag. Okay, about sa mystery program for the body of Christ heavenly calling, ito po ay makikita sa Romans 16:25. Ito po ay secret, kept secret since the world began. Okay, so nakita nyo po, since the world began, yung prophecy, spoken. Yung mystery, since the world began din, pero secret. Okay? Itinago sa Diyos. Not made known in other ages. So, ito po inireveal lamang kay Apostle Paul. Ito pong mystery program. Kaya pag binasa po natin ang mga sulat ni Apostle Paul from Romans to Philemon, maintindihan natin yung mystery of Christ. Amen? The mystery program ng Diyos. So, kaya ang prophetic program at ang mystery program, kailangan nakadivide po siya, nakaseparate. Hindi pwede siyang ipagmimix, mga kapatid. Okay? So, revealed through the prophets before Christ came. So, inireveal na po yan sa mga propeta ang patungkol sa prophecy. Kaya maraming prophet sa Old Testament. Okay? Sabi ng Luke chapter 1 verse 70, as He spake by the mouth of His holy prophets, which have been since the world began. Okay? About sa mystery, mga kapatid, inireveal ito kay Paul, Galatians 1:11-12, and then sa Ephesians chapter 3 verse 3, how that by revelation He made known unto me the mystery. So dalawang programa ng Diyos, dalawang operation, mga kapatid, magkaibang audience, magkaibang tao kung para kanino ang programa. Amen? Yung Israel, okay, ay hindi po body of Christ. Amen? Magkaiba po ang Israel at ang body of Christ. So, dapat nating laging i-rightly divide ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, truth po ito, and then truth po ito. Kaya ang tawag natin, rightly dividing the word of truth. Amen? So, truth from truth ang atin pong dinidivide, mga kapatid. So, ang K-truth, mga kapatid, the reason countless sincere Bible students become confused, especially when comparing by faith with true faith, is that they read the entire Bible as though God has only one single program. Kaya maraming
nako-confuse, nalilito kasi ang kanilang pag-akala, okay, pag nagbabasa sila ng Bible, no, isang programa lang ang plinano ng Diyos, okay? One program lang, mga kapatid, okay? One single program. And then akala din nila one people lang, one people or group of people. And then one gospel. Isa lang ang gospel. Yan ang kanilang conclusion. Kapag nagbabasa sila ng Bible, akala nila, mga kapatid, no, isa lang ang gospel sa buong Bible. And one type of faith response from Genesis to Revelation. Okay? Si Brother Ranilo Pamat, need prayers, brothers and sisters. By this Saturday morning, I would be on live street preaching. By God's grace, may maliligtas. Salamat sa Diyos na napagbigyan tayo ng privilege to preach the gospel. Amen. Okay, praying po, Brother Ranilo. So that assumption or ignorance is the root of the confusion. Kaya sa mga mag-aaral, sa mga estudyante, mga kapatid, ng salita ng Diyos, no, sana wag tayong magkaroon ng assumption na sa sarili lang natin na akala, okay, na ina-assume natin na isa lang yan, no? Lahat ng nasa Bible iisa lang. Walang magkakaiba diyan. Walang rightly divide diyan. Pare-parehas lang yan. Mula sa Genesis hanggang Revelation, pare-parehas lang yan. Yan ang ugat ng confusion. Pag tinanong mo, ilan po ang gospel sa Bible? Ilan po ba ang gospel sa buong Bible? Ang assumption nila, ang kanilang pag-akala, isa lang. Isang gospel lang. So yun po, mga kapatid. Kaya yan po ang dahilan ng maraming kalituhan. Kaya hindi po ginagamit ang rightly dividing the word of truth sa pag-aaral. Kaya nagkukonclude kaagad sila. Hindi man lang suriin muna, hindi man lang saliksikin muna ang salita ng Diyos kung totoo ba talaga na iba-iba ang gospel sa Bible. Di ba? Isa lang ba talaga ang programa ng Diyos? Okay? Sa buong mundo? So, mga kapatid, the scriptures reveal something far richer. God operates two distinct, eternal, divinely ordained programs. So, hindi po natin pwedeng i-deny po ang dalawang programa ng Diyos. Genesis 1:1 pa lang, mga kapatid. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ilan yon? Ilan ang ginawa ng Diyos? Dalawa. Heaven and earth. So, merong dalawang program ang Diyos. Kasi may programa siya na para sa langit at may program siya na para sa lupa. Amen? And then, pagdating sa Revelation, sinira yung earth at heaven. At gumawa ulit ang Panginoon ng new heaven and new earth. So, dalawa na naman. Di ba? So, nakikita natin, meron talagang dalawang operation ang Diyos. Sa magkaiba, at ito po ay divinely ordained programs. Ang Diyos ang nagplano. Di ba po? Ang Diyos ang nag-ooperate. So, each with its own calling, purpose, instructions, and faith response. So, magkaiba sila ng purpose, magkaiba sila ng panawagan, magkaiba ng instruction, at ng faith response. Amen. Brother June Ribunya, good evening, Pastor. May God give you more wisdom and understanding, and also to all ka-faithted. Okay, salamat po, Brother June. God bless po.
So, the prophetic program, Israel Kingdom Earthly Purpose. So, God's prophetic program deals with Israel as a nation. Amen? Ang prophetic program ng Diyos, ito'y pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel, hindi sa body of Christ. Amen? And then ito po ay merong covenants, may mga kasunduan po, no? Merong pong Abrahamic covenant, Mosaic covenant. Oh. Yan po, Davidic covenant. Sa bansang Israel, marami silang covenant. Okay? Meron pang new covenant sa future, sa millennium. And then the earthly Davidic kingdom. So ito po yung makalupa. Okay? Ang prophecy or prophetic program ng Diyos, plano ito ng Diyos dito sa earth, hindi po sa heaven. And then patungkol po ito sa Davidic kingdom. Kaya ang prayer ng 12 o ng Israel, mga kapatid, sa Matthew chapter 6, Thy kingdom come. Dumating na ang iyong kaharian dito sa lupa. Yun ang promise sa kanila ng Diyos. Okay, sa bansang Israel. The Messiah's reign from Jerusalem. Ito po yung pag-rule, paghahari ni Kristo doon sa Jerusalem. Law plus faith plus covenant obedience. Oh, may batas, may pananampalataya, may covenant. Oh, yun po yung instruction sa kanila. Okay, mag-obey sila sa law. Amen. And then doon sa covenant. Works that demonstrate faith. Ayan. So, gagawa sila na ito po yung nagpapakita ng kanilang pananampalataya. So, yun po mga kapatid. Kaya sabi ni James, faith without works is dead. Oh. So, sa book of James yon, ang sulat ni James ay sa 12 tribes of Israel. James chapter 1 verse 1. Kaya sa Israel po yon, God's prophetic program po ng Diyos, kapag merong works. Amen? Ang faith nila kailangan ma-demonstrate sa kanilang obedience sa kanilang mga gawa. Okay? Kaya ang Hebrews chapter 11, pag tiningnan po natin yung Hebrews chapter 11, marami tayong makikita doon, no, na mga heroes of faith, o hall of faith. So makikita niyo yung word na by faith. Nandun yun, mga kapatid, by faith. Abel, di ba? Si Abel nag-offer. Oh. So nag-worship si Abel sa Panginoon. Nag-offering siya kung ano yung ni-require ng Diyos. Amen. Si Cain, nag-offer din, hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Hindi naman yun yung sinabi ng Diyos eh. Hindi naman yun yung instruction ng Diyos na mag-offer siya ng bunga ng kanyang tinanim. Okay? Ang offer ni Abel, yun po ang nire-required ng Diyos. May mabuhos na dugo mula sa dugo ng hayop, dugo ng tupa. Amen? Kaya yun po ang nakapagbigay ng pleasure sa Panginoon. For without faith, it is impossible to please Him. Amen? So kaya, by faith, Abel. Tingnan natin ba? Basahin po natin yan, mga kapatid. Okay, maganda po yun, mga kapatid, na sa Old Testament, sa prophetic program ng Diyos, mga kapatid, by faith ang laging sinasabi. Amen? Hebrews chapter 11. Ayan. So dito sa verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? So yan po yung definition ng faith. No, yan po ay substance, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yan po ay totoo. Assured ka, sigurado ka na yan po ay totoo. No? Assured. Meron tayong assurance. Yan po ay God's revelation, mga kapatid. The evidence of things not seen.
Merong mga bagay na hindi nakikita, di ba? Pero pag sinabi ng Diyos, mayroong bagay na ganon, totoo yan. Amen? We walk by faith, not by sight. Nakuha natin? So kung hindi mo man nakita ang Diyos, totoong may Diyos. Tama? At nagpapatunay na may Diyos dahil sa kanyang salita. Ito ang ebidensya. Amen? So, yun po, we walk by faith. Ang ating final authority, mga kapatid, sa ating faith ay Word of God. Amen? Kaya, pag merong pong nagsabi na hindi totoo ang Diyos, sabi ng Bible, mangmang siya. The fool saith into his heart, there is no God. Diba? So, by faith, dito natin makikita, for by it the elders obtain a good report. Dahil doon sa pananampalataya, nakomed sila ng Panginoon. Meron silang good report. Amen. Verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, dahil po sa faith, mga kapatid, naunawaan natin ang mundo. Ito ay dahil sa Word of God. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag, and there was light. Nagkaroon ng liwanag. So, dahil sa Word of God, nagkaroon ng creation, mga kapatid. So, makita natin sa verse 4, ito po yon. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. Tingnan nyo, mga kapatid, yung by faith, meron siyang action. Lagi siyang merong kaakibat na gawa. Expression po yun ng kanyang faith, o demonstration yon ng kanyang faith, mga kapatid. Patunay ng kanyang faith, susundin kung ano yung inireveal sa kanila ng Diyos, kung ano yung instruction sa kanila ng Diyos. Amen. So, inoffer ni Abel kung ano yung ni-required ng Diyos. Okay? Kaya na-please ang Diyos, mga kapatid. Sabi ng verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. Okay? So, ang faith na ito, kapag ipinakita sa gawa, pag-obey ng tao sa Old Testament, napiplease ang Diyos. Tama? Of course, sa panahon din natin, kapag naniwala ka doon sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, dahil yun ang nire-require ng Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Yun yung revelation ng Diyos sa dispensation of grace, na ang paniniwalaan mo yung ginawa ni Kristo. Wala ka ng gawa. Okay? Kaya ang tawag doon, true faith. For by grace are ye saved through faith. Yung grace ng Diyos, mga kapatid, natanggap mo dahil sa pananampalataya. True faith. Okay po? So, yun po, mga kapatid. Channel yon. Okay? Okay, so, yan po, mga kapatid. Si Noah, dito muna sa verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay, so yan. By faith, Noah. Si Noah, mga kapatid, by faith. Okay, puro yan by faith. Being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark. May action. Kung ano yung inutos sa kanya sa time na yon, gagawin dapat. Yun po yung by faith. Okay?
merong aksyon, merong gawa. Okay? Kung ano yung specific revelation sa kanila sa time na yon. Kaya itong command na ito, kay Noah lang yan command na gumawa ng ark. Hindi yan command sa buong mundo. Amen? Sa buong panahon. Amen? Hindi yan command sa panahon natin. Kaya doon po sila nagiging righteous kung ano po yung nireveal sa kanila specific, dapat sundin nila yon by faith. Amen? By faith. So yun po ang nakikita natin. Okay? Si Abraham, by faith Abraham. Yan. Marami pa, by faith. Yan pa. So marami po ang katawagan, no, sa by faith. So tinitingnan po natin yung word na by faith, ano ho, na ito po ay connected sa prophetic program ng Diyos para sa bansang Israel. Okay, Hebrews, James. Okay, basahin din natin yung James, mga kapatid. James chapter 2. Ito marami pong nako-confuse dito sa sulat ni James. James chapter 2 verse 24. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only? Di ba? Sabi ni James, hindi ba nakita nyo kung paano sa pamagitan ng gawa ang tao ay magiging righteous, ma-justified, and not by faith only? Kapag yung verse lang ang tiningnan mo, hindi mo kinuha yung context, papaniwalaan mo yan. Di ba? I-apply mo yan sa panahon natin. Kanino ba sinulat ito? Kanino ba sinulat ni James ang kanyang letter? Okay, James chapter 1 verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes. Kanino? 12 tribes. Sino yung 12 tribes? Israel, di ba? Which are scattered abroad, greeting. So, maliwanag, sa Israel po sinulat. Hindi sa church, hindi sa body of Christ. Okay? Kaya tama ang sabi ni James, no, na hindi lang sa pananampalataya, maging sa gawa. Amen. Kasi by faith ngayon, mga kapatid, sa Old Testament, ang by faith may kasamang aksyon. Okay, in this program sa panahon natin ngayon, by faith is tied doon pala sa sa prophetic program po, hindi pa sa mystery program. Okay, sa prophetic program, by faith is tied to faith that acts. Yun po yun, faith that acts. It is the kind of faith seen in Hebrews 11. Faith expressed through obedience appropriate to Israel's covenant with God. Amen? So this is why you read, by faith Noah prepared an ark. By faith Abel offered. By faith Rahab hid the spice. By works a man is justified. James 2:24. Amen. So they are under the prophetic kingdom administration, not the grace program of today. Amen. Kaninang umaga, di ba, pinag-aralan natin yung timeline. Bakit mahalaga na i-respect natin ang timeline ng Diyos? Okay, bakit mahalaga na gumamit ka ng timeline sa pag-aaral ng Biblia? Okay? Kasi makukonfuse ka. Malilito ka sa mga doktrina. Dahil kailangan talaga ng timeline sa pag-aaral. So what time is it?
what time tayo, mga kapatid? Saan tayong time? Tingnan natin ito, mga kapatid. Ito po yung ating papakita ko yung timeline. Ayan. So, ito yung timeline. So, before the cross, Old Testament. After the cross, mga kapatid, nagsimula na yung New Testament, Church Age, o Body of Christ. At ito po yung mystery program. So, yun po, mga kapatid. Sa prophecy, faith that acts. Diba? May action ang kanilang pananampalataya. Sa atin, true faith, faith that accepts. Amen. Wala kang gagawin kasi ginawa na ni Kristo. Amen. Si Kristo na ang gumawa. Finish na. Okay, ang righteousness of God is gift. Hindi mo gagawin kasi regalo ang righteousness. At ito ay mai-impute sa iyo once na ikaw ay nag-believe sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross. That's why, for by grace are ye saved through faith. Through faith. So, anong faith yan? Faith that accepts. Faith that receives. Amen? Natanggap mo ang biyaya. Natanggap mo ang kaligtasan. Through faith. Amen? So, yung faith sa prophecy by faith, yun po yung faith na may gawa. Faith that acts. Faith na kung ano yung nireveal sa kanila ng Diyos, specific, yun ang susundin nila. Amen. So, kaya tayo sa panahon natin, hindi tayo gagawa ng arka. Hindi tayo mag-o-offer kagaya ni Abel. Tama? Hindi tayo kagaya ni Abraham na magsusojourn, mag-travel, magka-camping. Diba? Hindi ganun. So, ang true faith, ang ibig sabihin nito, faith that accepts. Yung gift ng Diyos, mga kapatid. Yung grace na ang salvation ay by grace. Paano mo yun matanggap? True faith na wala kang gagawin. Amen? So, dito sa tribulation period, ayan, ganun din yon, may action din yon. Maghahantay sila, mag-i-endure sila hanggang wakas. Faith that awaits yung kingdom, future kingdom, di ba? May tanong na ba, Brother Ryle? Baka may tanong. Meron, pero sumagot si Brother Federico. Okay, sige po, may mga tagasagot naman tayo dyan. Ano po? Si Sister Lori La Chica, good evening po, Pastor, sa lahat. Okay, ito yung tanong ni Brother John Ribunya. Pastor, for clarification lang po. Ayan pala, yung timeline hindi ko napakita. Okay? For clarification lang, ang Old Testament people po ba dati wala ba silang assurance of salvation compare po sa body of Christ na once saved, always saved? Gandang tanong yan, ano? So may sagot na. Si Brother Federico Baraza Larido, ganito po yan sa Old Testament, hindi sila gaya natin na may sealed assurance na once saved, always saved. Iba po kasi ang program noon, ang Israel ay nasa covenant. Ayan, sana. Ayan. So, mahaba ang sagot ni Brother Federico. Okay? So, Pastor Omar Cabilla. Amen po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Okay? So, ito po, ano? Pasensya na, hindi ko napakita yung chart, yung timeline. So, sa prophecy, by faith, faith that acts. Amen? Sa mystery, true faith, faith that accepts. Wala kang gagawin dahil ginawa na ni Kristo. Perfect na yung righteousness sa ginawa ni Kristo. Okay? So, sa tribulation period, faith that awaits.
Pinahantay nila yung future kingdom. Nakita niyo mga kapatid, ang pagkaiba ng by faith at true faith. So balik tayo doon mga kapatid sa ating outline. Ayan. So they are under the prophetic kingdom administration, not the grace program of today. So the mystery program, ayan, sa panahon naman natin, mystery program, the body of Christ, heavenly purpose, revealed exclusively through Paul. This program concerns the body of Christ. Amen. Binubuo ng mga ligtas. Amen. Ang body of Christ, ibig sabihin may Holy Spirit sila. Okay, nasilyuhan sila ng Holy Spirit after nilang manampalataya sa gospel ni Kristo. Amen. Ephesians 1:13. Diba? Ephesians 1:13. After mong mag-believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ang body of Christ, hindi siya denomination. Hindi po siya Baptist Church. Okay? Ang body of Christ, ito po ay spiritual body. Ito po ay global or universal. Sa buong mundo po yan. Okay? Jew and Gentile na naligtas. So, sila po ay nilagay sa isang katawan. Amen? Katawan ni Kristo. So, yan po yun mga kapatid. Ang body of Christ, nireveal po ito kay Paul. Amen? Kaya hindi ito alam sa Old Testament. Heavenly calling, para sa langit ang mystery program. Amen? Salvation by grace alone. No covenants, no rituals, no kingdom conditions. Walang mga kasunduan, walang mga ritual o mga condition sa kingdom. A finished salvation accomplished by Christ. Tapos na. At sufficiente na po yung ginawa ni Kristo sa cross. Amen. Christ died for our sins, was buried, and rose again the third day. At yun lang ang makapag-save. Faith as a receiving instrument, not a work. Paano mo matanggap yung grace, yung finished salvation, yung tinapos na ni Kristo na kaligtasan? Paano natin yun matanggap? Anong instrumento? Anong channel ang gagamitin? Faith. Amen? True faith, not work. Okay, so saan na tayo? Okay, so here, true faith emphasizes full reliance on Christ's finished cross work with no works added or required. Amen? For by grace are ye saved through faith, not of works. Ephesians 2:8-9. Romans 3:25, righteousness through faith in His blood. Romans 3:30, justified through faith. So this is faith that receives, not faith that acts. Amen. So hindi katulad sa Old Testament, ang by faith doon, faith that acts. Amen. May gawa, may aksyon. Pero sa panahon natin, faith that receive or accepts. Walang gawa. Kasi si Kristo na nga ang gumawa. So again, the core issue, ano yung issue mga kapatid? Confusion comes from mixing the two programs. Pag pinaghalo mo yung dalawang programa, nandun yung confusion. Most doctrinal errors arise because believers read Hebrews and James as if written to the body of Christ. Yan po ang source ng mga doctrinal error sa panahon natin ngayon. Okay? Ang Hebrews at ang James, hindi yan sulat para sa body of Christ.
Amen. Hindi doctrinal na kukunin mo yung doktrina na hindi naman para sa'yo isinulat. Amen. Kung body of Christ ka, hindi ka Israel. Kung Israel ka, hindi ka body of Christ. So wag mong kukunin yung sulat na hindi para sa'yo. Tama? So apply Pauline grace truths inside Israel's covenant system. So yan ang ginagawa nila. Yung mga truth na para sa body of Christ, nilalagay naman doon sa Israel. O di nagkahalo-halo na. Di ba? Huwag mong i-apply yung truth, yung doctrine na hindi naman para sa panahon na yon. Amen? Or para sa grupo ng tao na yon, na hindi naman para sa kanila sinulat. Si Paul, mga kapatid, ang sulat niya para yun sa body of Christ. Amen. So, the mystery program ng Diyos. Okay? So, place true faith interpretations into by faith. Yan ang ginagawa ng maraming tagapagturo. Oh, yung true faith inilagay sa by faith context, mga kapatid. So anong resulta? Oh, nagkakahalo-halo ng doktrina, halo-halo ng gospel. Oh. But when the student rightly divides the two programs by faith, faith that acts, prophecy, and true faith, faith that receives, mystery. Amen. So it brings about harmony and reconciliation without contradiction. They fit perfectly in God's twofold plan. So lahat yan parehas tama. Amen? Ilalagay mo lang sa tamang panahon o sa tamang programa ng Diyos. Okay, so therefore, without distinguishing the prophetic program and the mystery program, so by faith and true faith will always appear to contradict. So but once right division is applied, the two expressions harmonize beautifully, each belonging to its proper program, purpose, and people. Amen? So ang ganda no, ano po, na dalawa pala ang programa ng Diyos. Kaya pala nalilito tayo noon, no, hindi kasi natin alam ang dalawang programa ng Diyos. Tama? Okay? Magkaiba pala ang Israel at ang body of Christ. Noon, hindi ko alam yan. Okay? Walang nagtuturo sa akin noon. Pero nung natutunan ko itong right division, okay, nakita ko ang dalawang programa ng Diyos. So, lahat nagiging maganda po, ano? Nag-harmonize siya. Okay? So, basta ilagay mo lang sa tamang programa. So, for clarification, for every dispensation, faith is always required. But without faith, it is impossible to please Him. Hebrews 11:6. So, but how faith operates depends on the dispensation. Okay? Depende yan kung anong dispensation. Matulad kay Noah. Oh, by faith Noah prepared an ark. Oh. So yun yung pinapagawa kay Noah, sa kanya lang yun sa time na yun. Dispensation of conscience yun, di ba? Oh. Sa dispensation ng law, sa panahon ng batas ni Moises. So ano yung faith nila? By faith, ano ang gagawin nila? O di gagawa sila, sundin nila yung batas. Amen? May course yun eh. May course and blessing yun. Pag nag-disobey ka, course. Pag nag-obey ka, blessing. Diba? There are two faith systems in Scripture.
Okay, so yung prophetic program, faith is proven by works. By faith is repeatedly tied to doing. So yan po ang ibig sabihin ng by faith sa prophetic program, merong gawa. Sa mystery program, Body of Christ, faith is the only requirement. True faith emphasizes that salvation is done for us, not by us. Amen? Salamat sa Panginoon. So, may gumawa na para sa atin. Hindi tayo gagawa. Dahil may gumawa na. Tapos na. So, we must not mix the two. Huwag nating paghaluin yung dalawa, mga kapatid. Ano? Ang prophetic program at yung mystery program. So, mixing them always produces confusion. Amen? So, yun po mga kapatid. Dito tayo sa sunod. So, part 1, by faith in the prophetic program. In Scripture, especially in the prophetic program, by faith, regularly describes faith that produces required actions. Hebrews 11, by faith. Okay, faith with works. Okay, example, by faith Noah, by faith Abel, by faith Moses, by faith Rahab. So, laging merong kasamang gawa yon. In Hebrews 11, by faith, faith acting in obedience. Faith itself is the cause, but works are the evidence required by the program. Ang tanong dyan mga kapatid, kung hindi sila gumawa nung sinabi ng Diyos sa time nila. For example, sino yon? Unang example, si Noah. Paano kung hindi siya nag-prepare ng ark? May faith ba siya? Wala, di ba? So, ibig sabihin nun, kaya hindi siya nag-prepare ng ark, wala siyang faith. Amen? So, laging magkasama yung dalawa. Kaya siya nag-prepare, kaya siya sumunod sa Diyos, sa utos ng Diyos na mag-prepare ng ark dahil sa pananampalataya. Naniwala si Noah sa salita ng Diyos. Amen? Kung ano yung nireveal sa kanya ng Diyos during that time. Kaya, by faith, Noah. Kaya yung hindi po nakasama sa barko, hindi nakasakay, ibig sabihin nun, wala silang faith sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sila tumulong sa paggawa ng ark. Of course, mga kapatid, yung family ni Noah, tumulong sila. Kasi naniniwala din sila sa salita ng Diyos. Hindi pa nila nakita yung tubig, yung ulan, yung baha. Kaya mahirap paniwalaan kasi hindi pa nila nakita. Pero by faith, Noah, kahit hindi niya nakita, dahil salita yun ng Diyos, nandun yung conviction niya, amen, naniniwala siya, nandun yung confidence niya, mga kapatid, sa salita ng Diyos. So, he prepared an ark. Amen. Paano si Abel? Si Abel, mga kapatid, anong inoffer niya yung nire-require ng Diyos? Kaya si Abel, by faith. Si Cain, walang faith yon. Amen? Kasi mali ang inoffer ni Cain. Hindi siya nakikinig. Hindi siya sumusunod sa instruction. Amen? Kahit nagsakripisyo pa siya, kahit sabihin niya, bakit naman hindi tinanggap ng Diyos? Ang nagpakahirap-hirap ako sa pagtatanim. Tapos ginawa ko pa yung best ko, yung magagandang bunga pa ang binigay ko sa Panginoon. Unfair ka naman, sabi ni Cain. Unfair ba ang Diyos? Hindi. Kasi wala siyang faith doon sa sinabi ng Diyos. Amen? Na dapat ang i-offer may blood. Amen? Nire-require yung blood.
Kaya sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, pinipicture po niya na kahit anong gawin mong effort, kahit anong gawin mong pagpapakabuti, gawin mo na yung the best mo. Hindi accepted sa Panginoon ang offering mo. Ang offering lamang ni Kristo ang accepted. Yung dugo ni Kristo, yun ang nagbigay ng satisfaction sa Panginoon. Amen? Kaya, sinabi dito, by faith Abel offered. Okay? Lagi siyang magkasama eh. So, ibig sabihin, si Cain, walang pananampalataya. Kaya, mali ang offering niya. Kagaya ni Noah, nag-prepare siya ng ark. Yung mga nalunod sa tubig, sa baha, ibig sabihin nun, wala silang pananampalataya. Hindi nila tinulungan si Noah. Okay? So, by faith, Moses refused Egypt. May laging gawa na kasama. Kung hindi niya ni-refuse ang Egypt, hindi siya gagamitin ng Panginoon sa Israel. Di ba? Doon siya lumaki sa Egypt at magiging kalaban siya ng Diyos. Di ba po? Pero dahil may pananampalataya si Moises, nirefuse niya yung Egypt. And then si Rahab, ano ang ginawa ni Rahab? Tinago niya yung mga espiya, yung mga spies na Israel. Di ba sino yung spies doon? Si Joshua, si Caleb. Di ba? So, by faith Rahab. Si Rahab po, mga kapatid, ano yan? Harlot at Gentile. Gentile siya pero by faith. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit Gentile, pwedeng masave during sa Old Testament kung may pananampalataya sila sa Diyos ng Israel. Kasi sabi ng Bible, di ba? I will bless them that bless thee. Pag blinis mo ang Israel, ibibless ka ng Diyos. During the time, okay? Sa prophetic program. Hindi yun applicable sa panahon natin ngayon. Ang blessing ngayon sa atin, spiritual blessings. Ang blessing sa atin ngayon, mga kapatid, okay, yung dahil sa ginawa ni Kristo. Okay? Si Rahab, nasa ibang dispensation siya. Okay, so kaya ang Gentile pwedeng maging righteous sa panahon noon kung tutulungan nila ang Israel or ibibless nila ang Israel. Amen? Kaya naligtas si Rahab. Ginamit pa si Rahab na nagmula ang Panginoong Hesus sa lineage. Di ba? Kasama doon si Rahab. Nakuha natin, mga kapatid? Okay. So, mga example yan ng by faith. Faith with works. Wala yung Ha? Wala yung mukha dito. Wala ang mukha ko? Okay lang? Okay lang yung wala yung mukha ko. Okay, ano ba yon? May tanong ba? May tanong? Wala. Wala, okay. So, basta ang ma-establish sa atin, mga kapatid, sa prophetic program, ang by faith, ibig sabihin nun, faith with works. Okay? So, James chapter 2, by works is a man justified, not by faith only. So, hindi lang sa pananampalataya. Para kanino yon? Para sa Israel. So, why? Because under the prophetic kingdom program, faith must be demonstrated. Amen? Living works prove living faith. Dead faith produces no righteousness. Kaya ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya yun po, no? Sa Israel yon applicable sa prophetic program. Hindi sa panahon natin. Kasi ang pananampalataya natin doon sa ginawa ni Kristo. Hindi yun dead faith. Buhay po yun, mga kapatid. Perfect yun. Yung faith ni Jesus Christ.
Amen? Yung pagsunod ni Kristo sa Ama na nagresulta ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Nandoon ang righteousness of God revealed from faith to faith. Kaya hindi yun dead. Pag naniwala ba ako sa ginawa ni Kristo na yun ay sapat na at wala akong dinagdag na gawa, dead faith ba yun? Ito ang sabi ni James, di ba? Kaya titingnan natin yung context, yung timeline, yung dalawang programa ng Diyos. Saan ba ito nakalagay na programa? Ito ba ay mystery program sa panahon natin ngayon o prophetic program na ito ay sa panahon ng Old Testament at sa panahon ng in the ages to come, no, sa tribulation period? Okay? So hindi yan, mga kapatid, sa panahon natin. Ang application ng Book of James, doon pa yan sa tribulation period. Talagang may gawa. Hindi lang manampalataya, may gawa, may endurance. Amen? Kaninang umaga, diniscuss po natin yan, yung timeline ng righteousness sa iba't ibang dispensation. Okay? So sa tribulation, hindi lang pananampalataya. Okay? Kundi may gawa. I-apply mo yan sa panahon natin, mali ka. Okay? Mali ang doktrina mo. Kasi hindi naman yan para sa atin. Okay po? Hindi yan doktrina para sa body of Christ. Para kanino sinulat ang Book of James? To the 12 tribes. James 1:1. May matutunan po tayo mga learning, mga principles. Pero ang doctrine, hindi mo pwedeng i-apply. Okay, kapag kumukontra kay Pablo. Si Pablo, pananampalataya lang. So pag-aawayin mo ngayon si James at si Pablo? Hindi, di ba? Hindi sila pwedeng mag-debate. Hindi sila pwedeng mag-away. Tama si James, tama si Pablo. Ilalagay mo lang sa tamang panahon. Ilalagay mo lang sa tama na audience kung kanino talaga in-address yung sulat. Amen? Okay? So this is not our gospel. Mga kapatid. Ang gospel of the kingdom ay hindi po natin gospel. Yan po ay sa prophetic program. James made it clear in chapter 2 verse 22, "Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?" Ang pananampalataya ng Hudyo, okay, the Jews' faith is incomplete without obedience. Under Israel's covenant, their faith must be proven. I-prove nila yung faith nila through obedience. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila, sundin nila. Their faith must obey the law, commandments, and kingdom instructions. Di ba? Bakit nagkikip sila ng Sabat? Kasi nga, yun ang sinabi ng batas sa kanila, di ba? Tapos ngayon, magkikip ka ng Sabat, hindi ka naman Israel. Hindi ka magtrabaho ng Sabado. Para sa Israel yun, di ba? And then yung pag-alay ng tupa, ng kambing, ng baka sa templo, pati yung pag-tithes, di ba? Pagbalik ng tithes, at pag hindi mo binalik, may sumpa. Para kanino ba yon? Di ba sa batas yon? Sa instruction yon sa panahon ng batas sa Israel. Amen. Hindi yun para sa atin.
Okay, Romans chapter 9 verse 30 to 32, Israel failed because they sought it not by faith but as it were by the works of the law. The prophetic program always required faith, but that faith was tied to obedient action appropriate to that dispensation. So titingnan mo talaga ang timeline, ano? Kasi kung hindi mo tiningnan ang timeline, malilito ka. Prophetic program ba ito o mystery program? Dapat ma-establish tayo palagi dyan. Kapag may tanong kayo about sa verse na hirapan kayong sagutin, meron na kayong idea, prophetic program ba to o mystery program? Diba? So therefore, under Israel's program, by faith is often faith demonstrated in obedience. The faith is real. Totoo ang faith dahil nag-obey eh. The works are evidence. Yun ang patunay. The program demands works. Talagang dinedemand na may gawa. The blessings depend on obedience. Tingnan mo si Adan at si Eva. 'Di ba innocence pa during sa time nila, wala pang kasalanan, inosente sila. So kung nag-obey lang sila, so nandun yung perfect pa rin sila, 'di ba? Wala pa rin corruption, wala sanang curse, wala sanang sumpa, wala sanang kamatayan. Pero dahil nag-disobey si Adam at si Eve, nag-disobey sa command ng Diyos, sa instruction ng Diyos. Yun ang batas sa kanila eh. Yun ang rule. Yun ang batas sa kanila. Kung nag-obey lang sila, di ba? Blessing. Righteous pa rin sila. Hindi sila mamamatay, hindi sila masiseparate sa Diyos. Di ba? So nagre-require na sila po ay sumunod. Amen. May free will kasi sila eh. Dapat sumunod sila sa utos ng Diyos. Isinuway nila. O di apektado lahat ng tao sa mundo. Lahat tayo apektado ng pag-rebelde ni Adan. Amen. Okay? So, napunta tayo sa wrath, sa puot ng Diyos, sa sumpa. Di ba? Pero salamat na lang. Naunawaan natin na si Kristo na ang solusyon. Mayroon na tayong imputed righteousness. Amen? May solusyon na sa problema ng kasalanan. So, kaya mga kapatid, sa prophetic program, yung by faith, laging nagdi-demonstrate siya ng obedience. Dinidemonstrate yung faith sa obedience, sa pagsunod. Amen. So this is not the salvation pattern of the body of Christ. Hindi yan para sa body of Christ, mga kapatid. Hindi yan para sa panahon natin. So, true faith in the mystery program, sa atin ito. Ito yung sa atin. True faith. Now we move to the mystery program, the dispensation of grace. True faith emphasizes the instrument, not the effort. Wala tayong effort. It highlights God's action, not man's performance. Hindi ito sa gawa natin. Hindi ito sa performance natin. Ito'y gawa ng Diyos. Oho. So, Ephesians 2:8, by grace through faith. Through faith. Faith as a channel. Okay? Faith as a channel, not a work. Not of yourselves. Amen? Excludes performance. Hindi sa sarili natin. Not of works. Ibig sabihin, absolute removal of obedience requirements. Amen. Wala ka nang gawa. Samantalang sa Old Testament, puro may gawa. By faith, Noah, by faith, Abel.
Sa pagsunod nila, kaya nandoon yung sinulat ang Hebrews 11. Nandun sila. Nagkaroon sila ng good report. Amen? Na-please ang Diyos sa kanila. Natuwa ang Diyos dahil sumunod sila sa instruction during sa time nila. Amen? Kung ano yung specific revelation sa kanila, sinunod nila. Kaya na-please ang Diyos. For without faith, it is impossible to please Him. Nung nag-obey sila, pagpapakita yon ng kanilang faith. Kaya si Noah, naging righteous siya. Yung mga nalunod sa baha, yung nalunod sa tubig, hindi yon righteous. Mga wicked yon. Diba? So, hindi lang sila napahamak sa laman, sa physical, napahamak din ang kaluluwa nila sa impyerno. Tama? Pero si Noah, dahil sumunod, hindi lang siya naligtas sa baha, ligtas din siya sa impyerno. Nakuha natin, mga kapatid. Okay? Tandaan niyo po, wala pang spiritual circumcision sa Old Testament. Okay? Kaya ang soul at ang body, kung ano yung ginawang kasalanan ng body, yung soul ang affected. Apektado ang kaluluwa. The soul that sinneth, it shall die. Amen. Nagkaroon lang naman ng spiritual circumcision sa panahon natin ngayon, nung nagbilib tayo sa ginawa ni Kristo. So, yung katawan natin at yung kaluluwa natin, ito po ay na-circumcise. Ibig sabihin, cutting off, from the flesh. Ibig sabihin, mga kapatid, yung soul natin at yung body natin, hindi na sila magkadikit na, ibig sabihin, hindi na apektuhan yung soul natin kapag yung flesh natin nagkasala. Okay? Kaya yung soul natin malinis. Righteous ang soul natin. Okay po? Hinugasan na ng dugo yan. At cutting off na yan, mga kapatid. Na-circumcise na yan. Ng spiritual circumcision. Amen. So, kaya dito, mga kapatid, sila Noah, sila po ay ligtas. Hindi lang physical salvation, kundi pati yung soul nila. Dahil by faith, sumunod sila. Tayo sa panahon natin ngayon, by grace, through faith. Amen. Wala tayong gawa. Ano bang i-obey mo para masave ka? Ano bang kailangan mong i-obey? Ano yung instruction? Magbilib ka sa ginawa ni Kristo. Yun lang. Salvation is done deal because Christ finished everything. Kaya wala ka nang gagawin eh. Si Kristo na ang gumawa eh. Sa Old Testament, hindi pa si Kristo namamatay sa time na yon. Kaya sila pa ang gagawa. Amen? So, ang ating ground, Christ finished work. Ang channel is faith. Ang works ay excluded. Kaya ngayon, ang applicable sa atin na doktrina sa kaligtasan, by grace through faith. Amen? So, Romans 3:25, propitiation through faith in His blood. Okay, wait lang. Ipakita ako yan. Nakita na ako, Brad? Kita na? Okay. So here, true faith means man contributes nothing. Wala. Man only believes what God already finished. The blood of Christ did all the work. The sinner receives it by believing, not performing. Wala naman tayong ginawa eh. Kahit mag-pray ka, hindi ka maligtas ng prayer mo. Okay? Nag-believe ka lang. Tapos na nga eh.
Kung sasabihin mo, mag-pray ka pa para maligtas, ibig sabihin, insulto yon sa ginawa ni Kristo. Tapos na nga eh. Wala ka nang gagawin kundi mag-believe. Sampalatayanan mo sa puso mo yun. Nasapat na yung ginawa ni Kristo, na yun ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Amen. Okay? Oh. So, Galatians 3:14, promise of the Spirit through faith. Receiving the Spirit is not by law, not by rituals, not by performance, entirely through faith. Okay? So, faith is the means, not the merit. Tandaan natin na yung faith, no? Yung true faith, mga kapatid, yan yung naging channel, naging means para po tayo ay makatanggap ng kaligtasan. Sabi ng Ephesians 1:13, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Pagkatapos mong sumampalataya, ye were sealed. Automatic yon. Pag nagtiwala ka sa puso mo na talagang yun na, sapat na yung ginawa ni Kristo, nilagay mo doon yung faith mo, yun yung object ng faith mo para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Ang pangako dito, sinilyuhan ka na ng banal na espiritu ng pangako. Amen? Okay, so Hebrews 11 verse 3, through faith we understand. Ayan. Yung true faith dito, we understand that the worlds were framed. This kind of true faith refers to something we cannot do. You cannot create the universe. You cannot perform the cross. You cannot contribute to salvation. Wala tayong iaambag. Amen? So you can only receive truth, understand truth, accept revelation, rest in what God did. Di ba? Wala kang effort. Wala kang iambag na kahit anong gawa. Magpahinga ka doon sa ginawa na ni Kristo sa cross. So, yan po mga kapatid. Sa prophetic program, yung by faith, faith that acts. Sa mystery program, through faith, faith that accepts or receives. So therefore, in the dispensation of grace, true faith emphasizes, ano yung ini-emphasize ng true faith? God's works. So gawa ng Diyos. Christ finished, yung tinapos ni Kristo sa cross. Man receives, natanggap natin, no performance. Wala tayong ginawang performance. No obedience test. Walang ititest ko nga ito kung talagang may pananampalataya ito sa ginawa ko. Kailangan mag-obey siya dito. Walang ganon. No rituals. No covenant works. Faith as a channel, not an obligation. Amen? So, faith rightly divided. So, by faith in the prophetic program, faith is proven by required obedience. Hebrews 11, James 2, works accompany faith in that dispensation. Object of faith, faith plus obedience, the covenant way of salvation. Then sa panahon natin, through faith in the mystery program, faith is only the receiving instrument. Works are excluded. Romans 4:5, okay, to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. So ang object ng faith, faith alone to Christ's finished work equals salvation. Amen. So yan po mga kapatid. So yun po yung panahon natin sa mystery program. Hindi po ito tayo, hindi dito tayo. Hindi tayo prophecy para sa Israel yan. Dito tayo sa mystery program.
So a clear teaching statement by faith in the prophetic program usually links to obedience, actions, and covenant faithfulness. True faith in the grace program emphasizes salvation without works, received only by believing in Christ's finished work. Okay? So in prophecy, faith with actions. In mystery, faith na na-receive niya. Okay? Ang kaligtasan na walang gawa. So, yun po, no? Faith that acts versus faith that receives. Okay? So, nandyan po yung rightly dividing natin. So, ito po, malalim na ito, no? Itong part 3 na ito, no? So, medyo malilito kayo dito pag hindi nyo na okay? Medyo deep ito po, ano, itong reconciling by faith versus true faith. So ang importante mga kapatid na establish tayo doon sa prophetic program at sa mystery program. Amen? Kaya pag tiningnan natin ito yung ating timeline, okay? So sa prophecy, by faith, faith that acts. Sa mystery, sa panahon natin, true faith, faith that accepts. Okay? And then sa tribulation period, mag-i-endure sila, may works din yon, faith that awaits sa future kingdoms. Okay? Hihintayin nila ang kaharian ni Kristo sa millennium. Okay? So, yun po mga kapatid. I hope na meron tayong natutunan sa ating pong Bible study verse by verse sa Romans. Kung meron kayong tanong, ay i-comment nyo po mga kapatid sa comment section po natin. May tanong po ba? Wala naman. Okay, ibig sabihin ay walang nag-object. Okay. So, kung wala po, ay salamat po sa inyo pong pag-join ngayong gabi. Okay, so maaga-aga tayong matapos. At bukas ituloy po natin ang Romans chapter 1, verse by verse Bible study. Okay, so God bless you all. And then mag-pray tayo. Pag-pray tayo ni Brother Ryle. Ikaw, Brother Ryle, baka may tanong ka. Wala na. Ay, inaantok ka na eh. Naliwanagan na ako. Sigurado ka? Oo. Mag-live ka daw, sabi ni Brother Listy. Inaabangan ka. Bukas. Okay, sige. Pag-pray po tayo ni Brother Ryle sa closing prayer po. Amen. Yes po, Panginoon, salamat po sa gabing ito na sa mga words na inyong ibinigay niyo po sa amin na naliwanagan kami patungkol sa faith, by faith at true faith, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na libreng ibinigay niyo po sa amin. Hindi ito galing sa aming gawa, kundi sa pamamagitan niyong biyaya, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na may sa buhay namin ang iyong mga salita at mag-aral at magpatuloy hanggang ma-rapture po kami, Panginoon. Salamat po sa ginamit mong mga tao na nagsasabi ng truth, Panginoon, na naliwanagan kami patungkol sa faith by faith, Panginoon. Salamat po. Ito'y pasalamat, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. God bless po sa lahat. Good night po. And bukas tayo magpatuloy sa umaga, 6 o'clock. Tugtog po tayo ng awit.